Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-74 na kabanata. Ang gayuma ni Karen Yong. Hindi nagtagal, nakarating na sila Saro at ang iba pa, sa Joy Japanese Restaurant sa Wanda Plaza. Ang restaurant ay may maraming maliliit na pribadong lamesa, at kwarto. Hello. Pwedeng malaman kung saan ang lamesa ng isang magkasintahan, nakakapasok lang, ilang oras na ang nakalipas. Ang babae ay kamukha ko, na nakasuot ng orange na skirt, at matangkad din kagaya ko. May kasama ito na isang lalaki, na mukhang pulubi. Saan lamesa ba sila banda? Pagtatanong ni Sarah. Naalala ng attendant ang magandang babae na matangkad, na may kasama na binatang pulubi. Pero nang makita niya si Sarah, na may kasama na maraming tao, hindi niya sinabi ang impormasyon na kanyang nalalaman. Maraming room dito. Hanapin na lang natin. Tingnan natin isa-isa, wika ni Sarah. Ang lahat ay nagsimulang maghanap. Sa isang lamesa, si Karen ay naglabas ng isang maliit na bote, na kulay brown, mula sa kanyang bulsa. Naglagay ito ng powder sa baso ni Alex, habang ito ay nasa bathroom. Mabilis niyang hinalo ito ng kanyang daliri. Ito ay isang kakaibang espesyal na bagay na binili niya sa internet. Narinig niya na kung sino man ang makainom nito, ay mawawalan ng malay. Plano ni Karen, na akitin si Alex ng mabilis. Sa huli, ay pipilitin siya agad makasama nito. Mahirap para kay Alex na tanggapin na siya ay maganda. Bago pa nagpunta si Karen sa Wanda Plaza, napagplanuhan na niya ang lahat. Nakaupo sila sa isang lamesa, na parang private na rin. Ito ang pinakamagandang spot para sa isang lalaki na may kasamang babae. Nakakuha siya ng pagkakataon na i-turn off ang cellphone ni Alex para hindi makatawag si Sarah. Dahil naka-off din ang kanyang cellphone, sa isip niya ay wala nang istorbo. Gusto rin niya makakuha ng pagkakataon upang makumbinsi si Alex na inumin ang kanyang drinks. Pagkatapos mainom ni Alex ito, ay wala na siyang gagawin. Hihintayin na lang niya ang ikikilos ni Alex. Siguradong maghahabol ito sa kanya. Habang nagmumuni-muni siya, bumukas ang pinto at pumasok si Alex. Umupo ito ng matuwid sa harap niya. Alex, maraming salamat, at pumayag ka kumain kasama ako. Mag-cheers tayo, para dito. Kinuha ni Karen ang kanyang baso na may alak. Dahan-dahan niya itong ininom, habang pinagmamasdan si Alex. Nang magsimulang inumin ang kanyang alak sa baso, isang masayang ngiti ang bumungad sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Nang mainom na ni Alex ang alak sa baso, ilang sandali lang ang lumipas. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay unti-unting nagsimulang mag-react, at ang kanyang isip ay medyo nataranta. Ibinaba ni Alex ang kanyang chopsticks, at pilit na idinil at ang kanyang mga mata, ngunit mas lalong gumulo ang kanyang isip. Tiningnan niya si Karen na bahagyang nanginginig ang mga imahe nito, at naramdaman niya na ang ngiti nito ay lalong nakakabighani. Lalong lumiwanag ang mga mata ni Karen. Kinagat niya ang kanyang mga labi, gamit ang kanyang mapuputing ngipin, at nilagyan ng kaakit-akit na hitsura. Paulit-ulit niyang sinasabi sa puso niya, "Alex, lumapit ka sa akin." Matagal na hindi kumibo si Alex, kaya hindi na siya makapaghintay. "Alex, medyo masakit ang balikat ko. Maaari mo bang imasahe ito, para sa akin?" Bago pa niya maisip kung ano ang nangyayari, lumapit na ito sa tabi niya. Sumandal siya sa tagiliran niya, at humarap sa kanya. Kinuha niya ang kamay ni Alex, at idiniin ang kamay nito sa balikat niya. Gustong hilain ni Alex ang kamay niya, pero sobrang higpit ng pagkakahawak nito sa kanya. "Alex, tulungan mo na lang akong imasahe ito. Medyo masakit ang balikat ko." Bulong niya sa tenga ni Alex. "Manager Karen, hayaan mo na." Gulong-gulo ang isip ni Alex, at sinubukan niyang huwag tumingin sa magandang mukha nito. Ngunit ang amoy ng kanyang pabango, ay napuno, sa kanyang ilong, at ang kanyang kamay ay nasa kanyang makinis nitong balikat.
Nararamdaman ni Alex ang mainit nitong katawan at hininga. Ginamit ni Alex ang buong lakas niya para itulak siya palayo. Marahan niyang hinawakan ang kanyang noo, at sinubukang gisingin ang kanyang sarili, ngunit hindi maiwasan ng kanyang isip ang malambot na mga kamay nito. Medyo malakas ka, sa isip ni Karen. Gayunpaman, hindi maaaring talikuran ni Karen ang magandang pagkakataon sa araw na iyon. Alex, ngayon ay akin ka, ang lahat ay mapupunta sa akin, sa isip ni Karen. Tumayo si Karen. Tumingin siya kay Alex na nadulas mula sa kanyang upuan, at nakahiga sa lapag ngayon, at nagsimulang mag-alis ng kanyang damit. Nagplano ako para sa araw na ito, sa mahabang panahon. Kahit ano pa, gusto kong lumuhad ka sa akin, sa isip niya. Nalantad ng gusto ang maputi, at makinis na balikat ni Karen. Parang napaka-transparent ng balat niya. Sa isang bahagyang paggalaw, ay gumagalaw ang kanyang katawan, na nagpapakita ng kanyang buong kagandahan. Lalo siyang nakakabighani. Ginagawa ni Alex ang lahat para mabawi ang kanyang sarili, ngunit hindi niya ito mapaglabanan. Nakikita ang magkasalungat na ekspresyon at kilos niya. Nadama ni Karen na malapit na siyang magtagumpay. Tinanggal niya ang kanyang mataas na high heels, nakitang-kita ang kanyang mapuputing paa. Hinubad niya ang palda niya at inihagis kay Alex. Dala ng palda niya ang bango niya at mainit ang pakiramdam. Hinawakan ito ni Alex at tinignan. Sa sandaling iyon, halos hindi na niya mapigilan ang sarili. Si Karen ay nakasuot ng itim na corset na bumuo ng isang malakas na kaibahan sa kanyang maputi at makinis na balat. Ang kanyang katawan ay sumasabog sa ganda, at siya ay pagkakamalan na isang modelo. Lumuhad si Karen sa harap ni Alex. Kumikinang ang maputing niebe niyang balat habang nakasandal sa katawan nito, at bahagyang nanginag ito, na para bang hindi niya maiwasang yakapin siya. Pero may natitira pa siyang lakas ng loob. Alex, ang gwapo mo. Bulong ni Karen habang isiniksik ang ulo nito sa dibdib niya. Nahulog si Alex sa isang malambot na lugar. Nakapulupot ang mga braso nito sa leeg nito. Nahihirapan siyang huminga. Sa sandaling huminga siya, ang mabangong halimuyak nito, ay malakas na nagpapasigla sa kanyang mga ugat. Sa sobrang pagpipigil ni Alex ay naglalabasan na ang mga ugat sa noo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, at nagpakawala ng mahinang tunog. Alex, hindi mo na kayang pigilan. Huwag mo nang pigilan ang sarili mo, sa isip ni Karen. Inayos ni Karen ang kanyang pwesto, na mas idiniin ang mukha nito sa dibdib niya. Nararamdaman na niya na lalong nababalisa si Alex. Malapit nang magkatotoo ang kanyang pangarap. Mahigpit na niyakap ni Alex ang katawan ni Karen. Habang isinasakatuparan ni Karen ang kanyang nais na makuha si Alex. Isang ingay ang narinig sa loob ng kwarto. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Nakita nila ang isang eksena. Si Alex ay pinagsasamantalin si Karen sa isang silid na puno ng palamuti. Sina Sarah, James, Harry, at ilang iba pang mga basketball player, pati na ang cheering squad, ay biglang dumating. Nakita nila ang eksena. Nalaglagang panga ng lahat. Si Karen, na naka-underwear, ay nakaupo, na nakaharap kay Alex, at mahigpit na nakayakap sa kanyang ulo. Nakayakap din ng mahigpit si Alex. Ito ay isang hindi kapani-paniwala na sitwasyon. Nang makita ni Alex si Sarah, at ang iba pang nagmamadaling pumasok, agad na kumalma ang kanyang mainit na naramdaman. Ang epekto ng inumin, ay nawawala na. Isang imahe ni Debbie ang lumitaw sa kanyang isipan. Nakagawa siya ng isang kahiyahiyang gawa, sa ibang babae, sa likod ni Debbie. Nakaramdam siya ng labis na hiya, at gusto niyang itulak si Karen palayo. Galit na galit si Karen sa grupo ng mga taong dumating. Sa kalahating oras pa, mahuhuli na sana niya si Alex. Ang mga taong ito, ay nagdudulot ng gulo para sa kanya. Ngunit hindi siya handang sumuko sa ganoong magandang pagkakataon, ng ganoon kadali. Umalis kayo, sigaw ni Karen kila Sarah, at sa iba pa, bago niyakap ng mahigpit si Alex. Kapag nawala na ang pagkakataong ito, mas mahihirapan siyang mapalapit muli sa kanya. Alex, huwag kang mag-alala sa kanila. Ituloy natin. Tumingin si Karen sa labi niya at walang pag-aalinlangang hinalikan ito. Ipinulupot nito ang kamay sa leeg nito, habang ang kabilang kamay naman, ay nagmamadaling ibinaba ang manggas nito, nagbabalak na hubarin ang damit nito.
Hindi napigilan ni Alex at Karen ang sarili, kahit sa harap ng maraming tao. Ang ibang mga lalaki ay naiinggit kay Alex, at gustong makipagpalitan ng lugar sa kanya, para makasama ang isang napakagandang babae, na may perpektong hubog ng katawan. Sumigaw si James, at binasag ang malaking bouquet ng rosas sa lapag. Ayaw mo na talagang mabuhay, bata. Sa sobrang galit niya, ay para itong bulkang sumabog. Hinawi ni James ang mga ilang lalaki, at hinila si Karen, na nakayakap sa katawan ni Alex. Galit na sinampal niya ng malakas si Alex sa mukha. Dahil sa sampal na iyon, dumugo ang gilid ng kanyang bibig, ngunit nalinis din ito ang kanyang isipan. Sasampalin na naman siya ng galit na si James, ngunit sa halip na sampal, ay isang malakas na suntok. Ano ba ang problema mo? Sinampal ni Karen si James, at galit na pinagalitan. Sino ka ba sa palagay mo? Si Alex ay isang taong sa tingin mo ay makakalaban mo. May mutual understanding na tayo, Karen. Si James ay parehong mali at nalilito. Inilabas niya ang diamond ring at sinabing, "Nandito ako para mag-propose sa iyo." Tumingin si Karen sa diamond ring na ito. Sino ang may pakialam sa diamond ring mo? Wala tayong relasyon. Gusto kong mawala ka sa paningin ko. Hindi natinag si Karen, kahit sa isang singsing na diamante, ito ay baliwala sa kanya. Maaari siyang magkaroon ng hindi mabilang na mga singsing na diamante, kung papakasalan niya si Alex. Alex, okay ka lang? Lumapit si Karen sa tabi niya, at nag-aalalang nagtanong. Walang sinabi si Alex. Napakalinaw na ng kanyang isipan ngayon. Gusto lang niyang makita agad si Debbie. Sa pamamagitan lamang ng pagkikita niya kay Debbie, ay huhupa ang kanyang pagkakasala. Itinulak niya si Karen palayo, si Sarah at ang iba pang mga nanonood, at mabilis na lumabas ng restaurant. Pasensya na, wika ni Alex, habang nalilito. Nagpatuloy ito sa pag-alis sa Japanese restaurant. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.